Quezon Memorial Circle. Maraming salamat, Doktora Eclipse. Alam mo, Dayan, pag-uusapan pa rin natin ngayon ay problema sa katawan, specifically yung sakit sa bato. Naku, mahirap yan. Oo nga. Actually, na-experience ko na yan. Have you had any experiences So with this? far, thank God, wala pa naman. Pero may mga kilala kong ilan na nagkaroon na nga ng ganitong klase ng sakit. Swerte ka, kasi sobrang sakit talaga. Kaya naman ngayon, malalaman natin yung mga symptoms and how to avoid it. Kasi kasama natin si Dr. Susan Jorge, ang Assistant Program Manager ng NKTI Renal Diseases Control Program. Good morning. Good morning, Doc. Good morning. I guess simulan natin. Ano-ano ba yung kinds of renal diseases? Napakaraming mga sakit related sa ating renal system. Nangunguna dito sa Pilipinas ay ang secondary to diabetes. So, tatawag natin diabetic nephropathy. Yung secondary sa hypertension. Then, of course, yung pagmamaga ng ating mga laman ng kidneys mismo, yung chronic glomerulonephritis. Then, meron doon yung mga other disease entities na dahilan ay nagbara yung daanan ng ating ihi. So, marami sila parang even more than 100 entities affecting the renal system. Pero ano po yung pinaka-common, lalo na dito po sa bansa natin na nagkakaroon sila ng klase ng disease, which is yung renal disease na sinabi nyo. Ano pong common type? Based dito sa ating Philippine Renal Disease Registry, ang pinaka-common top 3 ay yung diabetes, secondary sa diabetes, diabetic nephropathy, secondary sa hypertension, hypertensive nephrosclerosis, and third is chronic glomerulonephritis. Ito yung pagmamaga ng ating kalamnan sa kidneys. Okay. Carla, alam naman natin kapag about sa kidney, usually yan, magkakaroon tayo ng bato. So, Yes. tanongin natin, ano po ba yung dahilan ng pagkakaroon ng bato? Ang bato is probably, maybe in the top 10 leading causes of problems in the renal system. But there are several causes why a person develops stone in the renal system. No? Meron talaga yung inherent sa kanya na mag-develop ng bato, or there are also problems in metabolism. Okay. So those are my problems sa, let's say, production ng uric acid, and of course, pag-release nito, pwedeng magkaroon sila ng bato sa kanilang So, Doktora, renal kung yung system. parents mo meron sakit sa bato, mas malaki yung chance mo na magkaroon rin ito? Basically, kung meron silang sakit sa bato, there are really what we call hereditary diseases. The children can develop also problems in the renal system. Siguro, Doc, more of alagaan na lang din natin siguro yung health natin. Umiwas na rin tayo sa pagkain siguro din ng maalat. Kasi, I believe, Doc, tama po ba? Ito rin yung isa sa main cause kung bakit din po nagkakaroon tayo ng sakit sa bato. For June, which is actually the kidney month, the National Kidney Month, ang theme natin this year is malusog na bato, gusto ko. So, ang pag-iiwas sa maalat should actually be part of your, let's say, daily regimen. Yes. No? Na anything in excess, we must remember, is always detrimental, nakakasama sa ating katawan. So, i-clear lang natin, age range, kahit sino, pwedeng tamaan, babae, lalaki, anong edad? Wala siyang pinipiling edad, wala rin siya pinipiling gender. Mhm. So, any person, any child, male, female, pwede magkaroon ng sakit sa bato. Pero Doc, aside from yung pag-iiwas nga dun sa maalat na pagkain, I guess could you give us tips para maiwasan nga yung umiwas. sakit? Ang una, I think this is actually the campaign of the Renal Disease Control Program na magpa-urinalysis. Mainly because the kidneys can give us a very good picture kung ano na yung status ng ating katawan. Siyempre, number 2, yung uminom ng tubig. Walang ibang substitute kundi tubig. Then, of course, yung lahat ng sinasabi nila, yung lifestyle change, yung pagkain natin, yung in moderation, exercise, and of course, yung pagpa-check up sa doktor, especially kung
inom tayo ng mga bagong gamot. And ang hilig ngayon natin, yung mga herbal medications. So, magpakonsulta sa doktor. Actually, alam mo, Carla, Doc, naging part din po kami ni JC Tahani, isa namin kasama host dito ng NKTI campaign advertisement. At sinabi nga doon, Carla, lalo na yung mga viewers natin, na kung may nararamdaman tayo, wag natin baliwalain at wag tayong mahiya, magpa-urinalysis tayo dahil ito ay isang importanteng factor para malaman natin kung talagang kamusta na ba yung health natin. And actually, it only takes an hour. Mm. So, wala namang... Napakadali, wala ka naman masyadong- Hindi naman siya mahal. Yes. So, better safe than sorry. Gawin na yan pag may nararamdaman. So speaking of better safe than sorry, ano po ba yung mga symptoms para at least aware po kaming lahat? You may be surprised na yung sakit sa bato, karaniwan walang symptoms. Yes, I believe lalo na nga daw po, Doc, sa Wala first siyang symptoms. umpisa Yes. wala talagang nararamdaman. Kaya ang dito, this is recommended na talagang magpa-urinalysis. Kasi over time, you will see some changes kung meron talaga. So, you can act on it as early as possible. Okay. Pero Doc, like how often would you recommend na magpapa-urinalysis? Siguro, especially kung mga less than 40, maybe mga every year siguro. Every year. Every year magpa-urinalysis. But for those na in the high-risk group, gaya ng sinabi ko kanina, if you're hypertensive, diabetic, mayroon sa pamilya nyo na may sakit sa bato, siguro you need to have this often, mga twice a year, Okay. possibly, yes. So far, Doc, kamustahin natin, year 2012, kamusta po yung dami ng mga Pilipino nagkaroon po ng sakit na ganito? At yung this year naman po, 2013. Ang record natin show that in 2012, 2011, ang pinaka-recent natin, kasi ongoing yung ating record, let's say recording for 2012, there were 10,500, almost 10,500 Filipinos nag-undergo ng dialysis during that year. And yung renal disease actually had the most number of claims sa PhilHealth. Renal disease number, tinap niya all other diseases. Doc, tanong lang, yung pag-inom ba ng mga maraming capsules, pills, ang tatamaan din po ba nito, kidney? Depende kung ano yung mga gamot na to, no? But basically, you should have general awareness that this, yung mga residues nito are released through, or let's say, excreted via the kidneys. So, lahat ng iniinom natin, aware tayo na anong possibly mangyari sa ating mga bato. Kasi Carla, meron akong naging kaibigan na parang, Doc, meron siyang iniinom ng mga supplements, tapos nag-dialysis po siya. So, medyo nirelate ko baka dahil sa pag-inom natin mga kung ano-ano mga capsules. Siguro, what I can really siguro, yung mga herbal supplements, yung mga herbal na medications, be very careful kasi wala tayo, kung baga, let's say, una-una baka hindi mo alam meron kang problem sa kidney. Okay. Then you take these medications, then without the, let's say, the doctor's guidance, so maaring yun ang dahilan kung bakit nasira So, yung kidney ng friend. Kailangan mo talaga i-check bago ka Yes. mag-take ng kahit ano. Pero speaking of yung mga iniinom, uso ngayon, Doc, yung mga buko juice. Will that help avoid Buko yung juice sickness? is actually a good source of refreshment, diba? But they are never substitutes for water. Talagang water Okay, pa rin water po. pa rin. Pero So- Doc, you mentioned yung first stage nga, walang mararamdaman. Kailan ba mararamdaman? Like, let's say kung magkaroon ka na ng symptoms, ibig sabihin malala na ito. Very likely kasi kung mga doktor kasi they classify renal problems, ano. So kung nandyan na sila sa tinatawag natin na category 3, 4 and 5, actually medyo wala nang balik, hindi, no point of no return na rin yan eh. So meron na mga subtle symptoms yan. Okay. Meron na medyo mas matamlay ka ngayon, kang mapagod, medyo maputla, medyo walang gana. So these are the subtle presentations. But in the stages where there is the initial change, walang masyadong symptom yan eh. Kaya walang reklamo din. Doc, pag-usapan naman natin, parte rin po ng inyong proyekto ang organ donation. Paano naman po yung proseso nito? Ang organ donation is actually being handled by the Philippine Organ Donation and Transplant Program.
which is actually being spearheaded also by the DOH. Ang office niya nasa NKTI din with Red Cap. Then, ang organ donation, especially with deceased donation, deceased cadaver, no? Meron tayong mga organ procurement organizations that help convince families to donate the organs of their dearly beloved to help other people with kidney problems. Okay, as of now ba merong sufficient amount of donors? I cannot really say that there's a sufficient amount of donors, but we are still in need of donors to help those who are already in our list. Itong organ donation project, yung ano po bang iba ang proyekto ng NKTA sa ngayon? Well, for the National Kidney Month and the year-round, there is really renal prevention, renal disease prevention actually, and then we promote renal health. So awareness na kailangang alagaan ang bato and para maiwasan ang sakit sa bato. So ngayon, Carla, more of talagang ang panglaban natin para alagaan ang ating mga bato ay, of course, uminom ka ng maraming tubig, umiwas tayo sa maaalat, Yes. healthy lifestyle, mag-exercise. And magpa-urinalysis at least once a year kung hindi kayo high risk. Pero ma'am, meron po ba kayong final message para sa ating mga viewers? A message for our viewers is that aware dapat tayo na yung ating mga bato ay talagang napakahalaga, no? So, among the others na promote, yung ating bato kailangan nating alagaan. Una-una, magpa-urinalysis tayo at lahat na sinasabi ng Department of Health, no, na iwasan ang mga maaalat na pagkain, matataba na pagkain at saka matatamis, mag-ehersisyo, sufficient sleep and everything. Ito po ay ating dapat gawin upang ito nakakatulong upang mapanatili na malusog ang ating bato. Ayan, maraming salamat po, Dr. Very much. Susan Jorge.